Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang pagsalang sa timbangan. Pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So naganap na nga po ang official and final weigh-in para sa laban ng ating pambato na si former 3 Division Champion angas ng Pinas General Casimero at ng Japanese fighter na si Tommy Sukochi. At sa weigh-in nga po ay walang naging problema sa pagkuha ng tamang timbang ang dalawang boksingero. Kaya naman tuloy na ang kanilang sagupaan bukas sa bansang Japan. Sa katunayan nga po ay underweight pa si Cuadro Alas dahilan kung bakit hindi na nito tinanggal ang kanyang kwintas pagsalang niya sa timbangan. Kaya naman mukhang pinaghandaan talaga nito ng gusto ang kanyang laban bukas para patahimikin ang mga bumabatiko sa kanya. At syempre upang makabawi na din sa masaklap na pagkatalong nalasap niya sa huling laban niya. Bukod dyan ay maging ang undefeated OPBF Bantamweight Champion Kenneth Louver ay wala din pong naging problema sa timbang niya at maging ang kanyang katunggali. Kaya suportahan po natin si Casimero at Louver sa laban nila bukas. Sa kabilang banda naman mga idol ay nagkaharap na din nga po sa kauna-unahang pagkakataon kagabi sa ginanap na final press conference ang current undisputed super bantamweight champion Japanese monster Naoya Inoue at ang undefeated WBC number 1 mandatory challenger Alan David Picasso. At sa kanilang naging face-off nga po ay walang naging angasan ng dalawa dahil parehong kilalang hindi mayabang ang dalawang fighters na ito. Pero kapansin-pansin nga po ang height advantage na meron si Picasso. Ganun pa man ay hindi pa din po ito sapat upang makumbinse ang karamihan na may pag-asang manalo si Picasso sa binansagang halimaw ng Japan. Pero ang magandang balita po dito para kay Inoue at dahil maganda itong laban sa kanya dahil halos kasing tangkad din ni Picasso si Junto Nakatani at ang featherweight champion na si Rafael Espinosa. Kaya naman magkakaroon na siya ng ideya at pagkakataon na sukatin ang kanyang mga dapat na gawin kapag matatangkad na boksingero ang kanyang makakatapat. Kung sakali po kasing manalo si Inoue bukas at manalo din si Nakatani, ay paglalabanin na sila ni 30 Alashik sa buwan ng Mayo sa susunod na taon para sa isang blockbuster Japanese showdown. Pero kung magdesisyon naman po si Inoue na umakyat ng 126-pound featherweight division, ay makakatapat niya naman dito ang 6-footer world champion na si Espinosa. Kaya naman kahit anong direksyon ang tahaki ni Inoue ay wala talaga itong taka sa matatangkad na boksingero na makakalaban niya. Samantala, sinabi naman nga po ni Inoue na masaya daw siya na nagkasabay sila ni Nakatani ng panahon ng kasagsagan ng kanilang mga kalakasan kasi nakakabuti daw ito para sa Japanese boxing. Bukod dyan ay ipinagmalaki din ni Inoue na sa panahon daw ngayon ay isa daw talaga ang Japan sa mga bansang nangingibabaw sa sports ng boxing. Nang dahil sa napakadami umanong umuusbong na mga Japanese fighters na talagang high level and world class ang mga talento. Bagay naman na sinang-ayunan ni Nakatani. Ayon kay Nakatani ay masaya umano siya na napapansinan ng mga tao sa buong mundo ang tibay ng mga Hapon sa larangan ng boxing. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol. Sports Talk PH, kakaiba ang laban ng mga Pinoy. Lakas at dedikasyon ng arus ng tinuon. Kamaong nagbabaga ang sayo ay babaon. Mga Pinoy